Nagising ako sa Maynila sa isang umaga na sobrang sikat ng araw na halos nakakainis na. Nauna kong tinawag ang pangalan ko na Rogelio. Ngayon ay binago ko ito sa Rafael Rafi Reyes para sa inyo. Sa edad kong 68 pagkatapos ng 40 taon ng paglulublob sa putik ng Anti-Money Laundering Council, AMLC, at ng Philippine National Police, PNP, akala ko ay magpapakasasa na ako sa tahimik na mga araw. May hawak na isang baso ng dekalidad na kape at nanonood ng mga balita sa telebisyon, pero hindi. Ang kutob, ang bagay na nagligtas sa akin mula sa pagbaril sa ulo sa loob ng ilang dekada, ay sumisigaw. Mas masakit pa ito sa tiyan ko kaysa sa inuming binigyan ng halo. Nagsimula ang lahat sa 11 oras na biyahe mula Madrid papuntang Maynila. Wala akong sinabihan, walang mensahe, walang tawag. Ang sorpresa, tulad ng lagi kong itinuturo sa mga bago, ay ang pinakamahusay na sandata ng isang mandaragit. Si Sofia, ang aking anak na babae, ay hindi tumatawag sa akin sa loob ng 3 buwan. 3 buwan. Para sa isang anak na tumatawag lang sa kanyang tatay, para magtanong kung paano timplahin ang adobo, para maging tunay ang lasa. Ang katahimikan na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang deklarasyon ng giyera. Ang huling voice message na ipinadala niya 1 linggo na ang nakalipas ay tila isang huni ng ibon na sinasakal. Tay, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Kami ni Monching ay sobrang abala sa isang bagong proyekto. Mahal kita. May pagkabali ang boses niya. Kaming mga nasa negosyo ay tinatawag itong senyales. Ang mga senyales na nagpapakita na ang isang manlalaro ng poker ay nagbo-bluff. Mayroong nakatayo sa tabi niya. Mayroong nagbabantay sa bawat hininga niya. Ang pangalan ko ay Rafael Reyes. Kilala ako ng mga tao bilang si General o Kagawad sa aming panahon. Alam ko kung kailan peke ang isang numero sa mga aklat ng accounting at alam ko kung kailan nasa panganib ang aking anak. Sa eroplano, humingi ako ng doble at walang yelong whiskey. Tumingin ako sa bintana kung saan ang asul na karagatan sa ibaba ay naghihiwalay sa akin mula sa aking nag-iisang anak. Iniwan ko siya sa Pilipinas, sa malaking bahay na iyon sa Forbes Park, Makati, sa paniniwalang magiging masaya siya kasama si Ramon Salcedo. Ang mayamang tisoy na iyon na kailanman ay hindi ko nagustuhan ang mukha. Si Ramon Salcedo, isang tipikal na mapagkunwari maputi ang balat, pinalamutian ang buhok pabalik, nagsasalita ng Filipino na may halong Ingles na para bang nakalimutan niya ang kanyang sariling wika. Siya ang uri ng lalaki na mas gugustuhin pang magyabang sa Instagram kaysa magtrabaho. Pero mahal siya ni Sofia at dahil ako ay isang matandang ama na nagpapalaki sa anak, umatras ako. Pumunta ako sa Madrid para magretiro para bigyan sila ng sarili nilang espasyo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bandang 9 ng umaga. Ang nakakabaliw na init ng Maynila ay humampas sa aking mukha paglabas ko sa salaming pinto. 45, 45 degree. Isang tuyong, maalikabok na init, ang init na nagpapawala sa tao. Nag-arkila ako ng isang itim na SUV na may magaan na baluti dahil sa lumang ugali. Nagmaneho ako diretso papuntang Forbes Park, hindi pinansin ang hotel, hindi pinansin ang pahinga. Ang pakiramdam ng pagkabalisa sa aking tiyan ay naging isang mabigat na blok ng tingga. Kung maayos ang lahat, magiging isang magandang sorpresa ito para sa mag-asawa. Kung hindi, hinawakan ko ang aking Beretta 9mm na nakatago sa ilalim ng upuan ng driver. Kung hindi, mayroong matututo ng isang aral tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng galitin ang pamilya Reyes. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel. At sabihin sa amin kung saan mo kami pinakikinggan sa mga komento sa ibaba. Ang Forbes Park sa Makati ay tinatawag na pinakamayamang lungsod sa Asia. Ang mga malalaking bahay na may matataas na pader at saradong tarangkahan ay nakatayo sa paanan ng matatayog na skyline ng Maynila, tahanan ng mga bilyonaryong negosyante, politiko at naglalaban ng pera. Ang seguridad dito ay parang isang kuta. Mga pulis na nagpapatrolya 24/7, mga kamera sa lahat ng dako. At gayunpaman,
Nang iparada ko sa harap ng tarangkahan ng mansyon na binili ko para kay Sofia 3 taon na ang nakalipas, nagkakahalaga ng halos 100 milyon. Ang mabigat na rehas na bakal ay bukas na bukas, walang kandado, walang gwardiya, isang pulang alert signal. Sa Pilipinas, nakatira ka man sa isang mahirap na lugar o sa pinaka-eksklusibong lugar, hindi mo iiwan ang tarangkahan na bukas. Kailanman, iyon ay isang imbitasyon para sa mga kidnapper. Pinatay ko ang makina at bumaba. Ang nakakapaso na sikat ng araw sa tanghali ay nagpapausok sa aspalto. Pumasok ako sa bakuran. Ang damo ay tumubo ng mas mataas pa sa bukong-bukong. Ang mga orchid na gustong-gusto ni Sofia ay tuyo at patay. Ang kanilang mga dilaw na dahon ay nakabitin tulad ng mga desperadong bisig. Sofia, tawag ko. Ang boses ko ay tuyo. Monching! Katahimikan. Isang katahimikan na bumabalot sa 100 milyong bahay na ito. Itinulak ko ang pangunahing pinto. Hindi rin ito nakakandado. Diyos ko, ano ang nangyayari dito? Ang kamay ko, sa reflex, ay napunta sa hawakan ng baril na nakatago sa likod ko, sa ilalim ng Amerikana, at pumasok ako sa sala. Isang maasim na amoy ang tumama sa ilong ko. Hindi ito amoy ng kamatayan, kundi amoy ng isang lumang kalokohan. Amoy ng murang tequila na sumingaw. Amoy ng malamig na sigarilyo at basura. Ang sala ay isang larangan ng digmaan. Ang mga walang laman na bote ng Don Julio 1942 ay gumugulong sa marmol na sahig. Ang mga kahon ng pizza na may amoy sa ibabaw ng salaming mesa. Sa dingding, ang larawan ng pamilya sa aming kasal ay nakatagilid. Basag ang salamin sa isang sulok. May tao ba dito? Sumigaw ako ng mas malakas. Ang eko na nagmumula sa walang laman na hagdanan ay nakakatakot. Pinuntahan ko ang kusina, ang maruruming plato ay nakasalansan sa lababo, ang mga langaw ay umaaligid. Isang panginginig ang tumakbo sa likod ko. Hindi ito ang bahay ni Sofia. Ang aking anak ay obsessed sa kalinisan. Hinding-hindi siya mag-iiwan ng kahit isang dumi sa mesa ng kainan. Umakyat ako sa itaas. Ang master bedroom ay walang laman. Ang aparador ay nakabukas na bukas. Ang mga damit ay nakakalat. Ang mga branded na damit, ang mamahaling bag ay nawawala. Ang safe sa sulok ng silid ay bukas, walang laman sa loob. Sila ba ay ninakawan o tumakas? Bumalik ako sa ibaba. Tumayo ako sa gitna ng sala na sinubukang pagsama-samahin ng aking lumang utak ng detektib ang mga detalye. Bukas na tarangkahan, maruming bahay, nawawalang mga mahahalagang bagay. Walang senyales ng paglaban o dugo. Bigla akong nakarinig ng isang napakalamig, napakatahimik na tunog. Kung hindi ako nanatiling tahimik tulad ng isang rebulto para makinig, baka hindi ko ito napansin. Clack. Tunog ng metal laban sa metal. Nagmumula ito sa likod ng pinto na patungo sa garahe. Pinihit ko ang kandado. Sofia, tawag ko ng mahina. Sumagot sa akin ang isang impit na iyak. Ang iyak ng isang nasugatang hayop, napakahina na tila hangin na sumisipol sa isang siwang. Ngunit nakilala ko ito. Ito ang boses ng aking anak. Ang dugo sa aking katawan, ang mainit na dugong Filipino na iyon, sa isang segundo ay tila nagyelo at pagkatapos ay sumabog tulad ng lava. Sinubukan kong gibain ang pinto gamit ang balikat ko. Hindi ito gumalaw. Mayroong isang napakabigat na bagay na humaharang dito mula sa kabilang panig. Nandito si tatay. Nakauwi na ako, sabi ko na may basag na boses. Tumingin ako sa paligid ng kusina. Kinuha ko ang isang silya na gawa sa matibay na kahoy. Walang oras para maging maingat. Malakas kong hinampas ang silya laban sa doorknob. 1 beses, 2 beses. Ang kahoy ay nagkalamat. Umurong ako at sumipa ng buong lakas ng isang 68 taong gulang na lalaki na nagpupunta pa rin sa gym araw-araw, tama sa humina na kandado. Bam! Bumukas ang pinto, itinulak ang isang lumang maliit na refrigerator na sadyang inilagay ng isang tao upang harangan ito mula sa loob. Pumasok ako sa dilim ng garahe. Ang init sa loob ng garahe ay dapat na umabot sa 45 degrees. Walang air conditioning,
Tanging ilang maliliit na siwang sa itaas ang nagpapapasok ng ilang sinag ng maalikabok na sikat ng araw. Ang amoy dito ay mas masahol pa kaysa sa bahay, amoy ng ihi, maasim na pawis at desperasyon. Ilang segundo ang kinailangan ng aking mga mata upang masanay sa dilim, at nang makita ko, nagkapira-piraso ang aking puso. Sa sulok sa dulo, kung saan dumadaan ang pangunahing tubo ng tubig, mayroong isang maliit na figura na nakabaluktot sa isang maruming kumot ng aso. Si Sofia, ang aking anak, ang aking mahalagang hiyas, ang batang ipinangako kong protektahan sa aking buhay, ay nakakadena. Isang makapal na kadena ng bakal ang nakapalibot sa kanyang buto-buto na bukong-bukong. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa tubo gamit ang isang malaking industrial lock. Diyos ko! Bulalas ko habang lumuluhod. Itinaas ni Sofia ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay nagulo sa mga hibla. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga pisngi ay nakaumbok. Ang kanyang mga mata ay nakalubog sa madilim at walang buhay na mga hukay. Siya ay sobrang payat na ang kanyang pajama na ilang sukat na mas malaki ay nakabitin sa kanyang katawan na para bang natatakpan ng balat ang isang kalansay. Tay, bulong niya na may basag at paos na boses, sinisikatan niya ang mga mata na para bang hindi siya naniniwala sa kanyang nakikita. Tay, isa ka bang multo? Hindi, anak, si tatay ito. Totoo ako. Sumugod ako sa kanya. Paghawak ko sa kanyang balikat, nanginginig ako. Ang kanyang balat ay nag-aapoy, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Severe dehydration, grave malnutrition, humagulgol siya. Hindi ito malakas na iyak, kundi mga hikbi na sinasakal, masakit na nagmumula sa dibdib. Kumapit siya sa manggas ng aking Amerikana gamit ang kanyang buto-buto at maruming mga daliri. Tubig, tay, tubig. Tumingin ako sa paligid na may hindi pangkaraniwang takot sa akin. Nakita ko ang isang bote ng tubig na nakakalat malapit sa pinto. Tila may natira pa. Kinuha ko ito, tinanggal ang takip, at inilapit ito sa kanyang mga labi. Uminom siya na para bang ito ang pinakamalamig na bukal sa mundo. Ang tubig ay tumapon sa kanyang baba at leeg. Dahan-dahan anak, dahan-dahan. Hinaplos ko ang kanyang buhok, sinisikap na pigilan ang mga luha na nagbabantang lumabas. Sa isip ko, ang imahe ng kung sino ang gumawa nito ay nagsimulang gumuhit ng malinaw. Hindi na kailangan pang maging isang detektib upang malaman kung sino ang may kasalanan. Sinuri ko ang kadena. Ang kandado ay sobrang lakas. Wala akong susi. Nasaan ang susi, anak? Saan nila iniwan? Mahinang umiling si Sofia, sumandal ng buo sa aking dibdib. Si Monching, nasa kanya. Dinala niya. Tumingin ako sa garahe. Mga gamit. Kailangang may mga gamit ng mekaniko. Ito ang bahay ng isang lalaki, kahit na isang walang silbi. Kailangang mayroon siyang mga gamit. Ang mga mata ko ay tumigil sa isang toolboard sa dingding. Isang pulang bolt cutter ay nakita roon, natatakpan ng alikabok. Isang napakapait na kabalintunaan. Ginamit nila ang sariling gamit ng bahay upang ikulong ang may-ari. Tumayo ako at hinugot ang bolt cutter mula sa dingding. Takpan mo ang mukha mo, anak, sabi ko na may malamig na boses. Inilagay ko ang panga ng bolt cutter sa link ng kadena. Ang mga ugat sa aking mga braso ay lumobo. Ang galit ay nag-i-inject ng lakas sa mga matatandang braso na ito. Crack! Ang tunog ng metal na nababasag ay naging tuyo tulad ng isang putok ng baril. Ang kadena ay kumalas. Si Sofia ay bumagsak sa aking mga braso. Binuhat ko siya. Wala siyang bigat. Diyos ko, dati ay tumitimbang siya ng 60 kilo na puno ng buhay. Ngayon sa aking mga braso, tiyak na hindi na siya umabot sa 40 kilo. Isang tuyong dahon na malapit ng maging abo. Inilabas ko siya sa impyernong garahe na iyon patungo sa liwanag ng kusina. Ang liwanag ay nakasisilaw sa kanya. Umungol siya at itinago ang mukha niya sa aking dibdib. Inihiga ko siya sa mahabang sofa sa sala, ang tanging malinis na lugar na natitira. Nasaan sila? Tanong ko na may lubos na katahimikan na kahit ako ay natakot. Ito ang katahimikan ng mata ng bagyo bago sirain ang lahat. Nasaan si Monching at ang bruhang si Elena? Tumingin sa akin si Sofia.
Ang luha ay gumugulong sa kanyang mga pisngi. Naglilinis ng dumi. El Nido, tatay, bulong niya. Nagbakasyon sila sa El Nido, Palawan. El Nido, inulit ko ang pangalan. Nakadarama ng mapait na lasa sa aking bibig. El Nido, ang paraiso ng mga nabubuhay sa pangangatuwiran, kung saan may asul na dagat at puting buhangin, kung saan ang mga cocktail ay nagkakahalaga ng kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa isang linggo. Gaano nakatagal? Tanong ko. 2 linggo o 3 linggo? Hindi ko na matandaan ang mga araw. Ako ay nakakadena doon. Sabi nila kailangan nila ng bakasyon pagkatapos nilang tiisin ako. Iniwan nila ako ng 6 na bote ng tubig at isang bag ng tuyong tinapay. Sabi nila kapag bumalik sila, titingnan nila kung ano ang gagawin o mas mabuti kung mamatay ako. Naramdaman ko na para bang sinuntok ako ng isang tao sa tiyan. Pinapatay siya sa gutom, sa uhaw. Hindi ito domestic violence. Ito ay pagpatay. Isang kalkuladong, malupit at mabagal na pagpatay. Gusto nilang mamatay siya ng paunti-unti upang magmukha itong pagpapakamatay o isang aksidente dahil sa pagkagutom. Ang biyenan ko, si Doña Elena, patuloy ni Sofia na may nanginginig na boses ng takot, bagaman wala siya roon. Sabi niya, pagkatapos kong mamatay, mamanahin ni Monching ang lahat. Ang siguro sa buhay, ang pera sa trust fund, ang bahay na ito. Tumawa siya nang isara niya ang pinto ng garahe. Sabi niya, tiyaga ka muna sa init anak, kunin mo na lang bilang isang sauna para pumayat. Demonyo! Umungal ako hinampas ang mesa sa gitna gamit ang kamao ko. Lalo pang nagkalamat ang salamin. Nakaharap na ako sa mga drug lord, sa mga profesional na money launderer, sa mga malamig na pumatay, ngunit kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganyang kalupitan. Isang 60 taong gulang na babae at ang kanyang anak, mga taong nagsusuot ng designer clothes at nagpupunta sa misa tuwing linggo ay may kakayahang gawin ito. Gaano katagal ka sa garahe? 3 linggo, sabi ni Sofia. Pero bago iyon, 5 buwan na ang nakalipas, ikinulong nila ako sa kwarto. Hinahampas ako ni Monching tuwing tumatanggi akong pumirma ng mga tseke. Pinipilit niya akong pumirma ng mga transfer. Sabi niya may utang siya sa mga taong mapanganib. Kanino siya may utang? Hindi ko alam. Tinawag niya silang ang mga taga-anino. Sabi niya kung wala siyang pera, puputulin nila ang kanyang mga kamay, kaya mas pinili niyang putulin ang buhay ko. Tiningnan ko ang mga pasa sa mga braso ng aking anak. Mayroong mga lumang marka, madilaw at iba pang bago, lila at ang mga marka ng kadena sa kanyang mga bukong-bukong na nagdurugo. Ang aking kahangalan ay halos pumatay sa aking anak. Akala ko si Ramon ay isang walang silbi lamang. Hindi ko alam na siya ay isang demonyo na nakasuot ng balat ng tao. At ang kanyang ina, si Elena, ay ang makamandag na ahas, bumubulong sa kanyang tainga. Tumayo ako, pumunta sa kusina para sa isang malinis na tela at maligamgam na tubig upang linisin ang mukha ni Sofia. Pagbalik ko, nakatulog siya dahil sa pagkapagod. Tinitingnan siyang natutulog ng mahimbing, mahina ang kanyang paghinga. Isang bahagi ng aking lumang sarili, si Rafael Reyes, ang mabait at retiradong ama, ay namatay sa sandaling iyon. Pinalitan ito ng padrino, ang tao na dating nagdulot ng gulo sa mga tiwali sa Maynila. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ako tatawag sa 911, baka sa lokal na pulis, pero sobrang bagal ng proseso. At sino ang nakakaalam kung sinuhulan ni Ramon ang isang tao o kung ang apelyido niya ay nakaugnay sa mga makapangyarihang tao. Hindi ako maaaring mangahas. Kailangan ko ang sarili kong hukbo. Dinayal ko ang numero. Isang pagkakasunod-sunod na hindi ko tinawag sa loob ng 3 taon. Ngunit alam kong memoryado. Nagring ito ng 2 beses. Rafi, ikaw ba iyan? Isang malalim at malakas na boses ang sumagot sa kabilang linya. Kumusta, General? Sabi ko na may malamig na boses. Kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang isang pabor. Ang nasa kabilang linya ay si General Santos, komandante ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa rehiyon,
Ang taong may utang sa akin ng buhay dahil sa isang pagsalakay sa bodega ng kartel 10 taon na ang nakalipas. Magsalita ka, kagawad. Nasaan ka? Forbes Park, sa bahay ng anak ko. Kailangan ko ang pinakatiwalaan mong medical team, diskreto. Walang sirena, walang press. At kailangan ko na i-cordon mo ang lugar na ito na para bang isang federal crime scene. Isang maikling katahimikan sa linya. Alam ni General Santos na kapag ginamit ko ang tono na iyon, nangangahulugan yon na mayroong dugo na dumaloy. Naiintindihan, ang mga tao ko ay darating sa loob ng 30 minuto. Ano ang nangyari? Ang anak ko ay kinidnap at tinorture ng asawa niya. Ipaliwanag ko mamaya. Magpadala ka ng tao ngayon. Ibinaba ko ang tawag. Tamang-tama, nakarinig ako ng mga yapak na humahampas sa patio. Mabilis akong lumingon, kamay sa baril. Isang babae na nasa mid-30s, may-ari ng isang maliit na poodle, ay sumisilip sa pinto. Siya ang kapitbahay. Aba, Diyos ko, bukas na bukas ang pinto. Bulong niya, at pagkatapos ay nakita niya ako. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ng mga Salcedo? Lumabas ako, sinisikap na panatilihin ang pinakatahimik na mukha hanggat maaari, bagaman sa loob ay gusto kong pumatay ng isang tao. Ako ang tatay ni Sofia, si Rafael Reyes. Sumigaw siya ng "Oh" at inilagay ang kamay sa dibdib. Ay, hello sir. Ako si Aling Carmen. Nakatira ako sa mansyon sa tapat. Sobrang nag-alala ako. Nakita kong bukas ang pinto at pumunta ako para tignan. Nasaan si Sofia? Ang tagal ko nang hindi siya nakikita. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Ang mga madaldal na kapitbahay sa Pilipinas ay kung minsan ang pinakamabisang CCTV camera. Aling Carmen, tanong ko. Sabi mo matagal mo nang hindi nakikita si Sofia. Nakita mo ba si Ramon? Oo, syempre. Mabilis na sagot ni Aling Carmen na nakaaktibo ang kanyang instinct sa chismis. Noong nakaraang Martes nakita ko si Ramon at ang kanyang ina. Ang elegante si Doña Elena. Diyos ko. Nag-order sila ng isang napakalaking Uber XL. Puno ang kotse ng mga maleta. Lahat Louis Vuitton. Ang puso ko ay bumibilis. Ano ang hitsura nila? Nag-aalala ba sila? Nag-aalala? Tumawa si Aling Carmen. Hindi. Nagtatawanan sila ng malakas. Si Doña Elena pa nga ay nagpaalam sa akin gamit ang kamay niya. Si Ramon ay sumigaw. Paalam sa oven ng Maynila. Pupunta kami sa Paraiso. Sabi nila pupunta sila sa El Nido para mag-relax. Mukha silang sobrang saya na para bang nanalo sila sa loto. Sobrang saya. Inulit ko ang salita. Sinisikip ang kamao ko ng sobra na halos bumao ng mga kuko ko sa laman. Pero anong kakaiba? Ibinaba ni Aling Carmen ang kanyang boses sa isang bulong. Akala ko kasama nila si Sofia o nasa kotse na siya. Kasi sino ba ang umaalis para magbakasyon kasama lang ang biyenan at iiwan ang asawa sa bahay, samantalang bagong kasal pa lang sila? Di ba sir? Di ba? Tumango ako ng may kahirapan, sobrang kakaiba. Ang tunog ng mahinang makina ay narinig sa malayo. Dalawang itim na van na walang plaka ng CIDG ang pumasok sa kalye, sinundan ng isang military ambulance. Hindi ako binigo ni General Santos. Salamat Aling Carmen, sabi ko. Umuwi ka na at huwag mo itong sasabihin sa sinuman sa ngayon. Para sa iyong kaligtasan. Nang makita ang mga sundalo na armado hanggang sa ngipin na bumaba mula sa mga sasakyan, namutla ang mukha ni Aling Carmen. Tumango siya ng mabilis at tumakbo papasok sa kanyang bahay, yakap ang kanyang aso. Tumingin ako kay Sofia sa sofa. Ang mga paramedic ng militar ay nagsimulang pumasok dala ang stretcher. Tumatawa sila nang iwan nila ang aking anak. Tinawag nila itong oven, umalis sila papunta sa Paraiso. Sige Ramon, sige Elena, gusto ninyo ang Paraiso? Ipakita ko sa inyo kung ano ang hitsura ng impyerno. Sisiguraduhin kong gugustuhin ninyong hindi na lang sana kayo ipinanganak. Mahina kong hinaplos ang noo ng aking anak sa huling pagkakataon bago siya inakyat sa ambulansya. Magpahinga ka anak. Paggising mo magiging iba ang mundo. Ipinapangako ko. Lumabas ako ng bahay at kinuha ang telepono upang tawagan ang pangalawang tao, si Attorney Ricardo Carding Morales, ang pinakauhaw sa dugo na pating sa legal na mundo ng Maynila.
Ang pangangaso ay nagsisimula na. Ang Makati Medical Center ay nakatayo tulad ng isang tore ng salamin sa gitna ng Makati. Dito pumupunta ang pinakamayaman sa Maynila upang pagalingin ang kanilang mga sakit ng mayaman o kung saan ang mga ginang ay nagpapagawa ng liposuction. Ang mga sahig ay makintab tulad ng mga salamin. Ang mga nurse ay may custom-made na uniforme at amoy ng antiseptic na mahusay na tinatakpan ng amoy ng lavender. Ngunit ngayon, ang peking karangyaan na iyon ay hindi maitago ang masamang amoy ng krimen. Nakatayo ako sa labas ng VIP emergency room, nakatingin sa makapal na salamin. Sa loob, 3 doktor at 2 nurse ang nakapaligid kay Sofia. Tinupad ni General Santos ang kanyang salita. Ito ang pinakamahusay na team at pinakamahalaga, ang pinakadiskreto. Ang pinuno ng departamento, si Dr. Almeda, ay lumabas at tinanggal ang kanyang face mask. Siya ay isang tahimik na lalaki na nasa middle age na nag-opera na sa maraming politiko, ngunit sa sandaling ito, siya ay namumutla. Don Rafael, sabi ni Dr. Almeda sa mahinang boses, kailangan kong magsalita ng tapat sa inyo. Magsalita ka, doktor, huwag kang mag-atubili. Huminga ng malalim si Dr. Almeda at ibinigay sa akin ang bagong medical file. Ang mga pahina ay mainit pa, ngunit ang nilalaman ay nagpalamig sa dugo. Ang malnutrisyon at dehydration ay kitang-kita. Kung dumating siya ng Barambo ka per oras na mas huli, ang kanyang mga bato ay ganap ng sumuko. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Pumunta siya sa pahina na may mga x-ray. Tingnan ninyo ito. Ang ribs 6 at 7 ay may mga fracture na bahagyang calcified. Nangyari ito mga 3 buwan na ang nakalipas. Ang buto ng kaliwang pulso ay may fissure mula sa mga 5 buwan na ang nakalipas. At ang kanang bato ay may contusion sa soft tissue, marahil dahil sa sipa o hampas ng isang matigas na bagay mula sa 2 buwan na ang nakalipas. Sinikip ko ang file. Ang mga numero ay sumasayaw sa aking paningin. 2 buwan, 3 buwan, 5 buwan. Hindi ito pabigla-biglang karahasan, sir. Tiningnan ako ni Dr. Almeda diretso sa mata na may halong profesionalismo at takot. Ito ay sistematikong torture. Ang gumawa nito ay alam kung paano humampas sa pinakamasakit ng hindi agad pinapatay. Gusto niyang magdusa siya, ngunit manatiling may malay. May malay para saan? Bulong ko. Bagaman inaasahan ko na ang sagot. Para sumunod, sagot ni Dr. Almeda. Sa kanyang mga pulso at bukong-bukong ay may mga marka ng pagkakagapos at kadena, ang mga ulcer na iyon sa balat. Don Rafael, nakapunta na ako sa mga misyong pang-humanitarian sa mga war zone. Nakita ko lang ang ganoong mga sugat sa mga bilanggo ng digmaan, hindi sa isang ginang ng mataas na lipunan ng Makati. Isinara ko ang file. Ang galit ay hindi na nagliliyab tulad ng apoy. Nag-iba ito sa isang matalim na blok ng yelo sa aking dibdib. Dr. Almeda, sabi ko na may malalim na boses, gusto kong photograph ninyo ang lahat, bawat pasa, bawat peklat, bawat basag na buto. Gusto ko ng isang forensic report na sobrang detalyado na walang abogado ang makakapagbaluktot nito. At gusto kong panatilihin itong lihim. Sa mga papel ng pagpasok, ilagay ninyo aksidente sa trapiko hanggang sasabihin ko sa inyo na palitan. Tumango si Dr. Almeda. Alam niya kung sino ako. Sa lungsod na ito, ang pangalang Rafael Reyes ay mayroon pa ring bigat. Naiintindihan, Don Rafael, aalagaan namin siya na para bang siya ang aming anak. Nang umalis ang doktor, tumingin ulit ako kay Sofia sa pamamagitan ng salamin. Tulog siya dahil sa mga sedative na may mga intravenous line na konektado sa kanyang buto-buto na mga braso. Ramon, hinampas mo ang anak ko. Binali mo ang kanyang mga tadyang, iniwan mo siyang umiinom ng tubig mula sa gripo para mabuhay. Hindi kita papatayin, hayop. Pumatay sa iyo ay sobrang dali. Babalatan kita ng patong-patong hanggang sa maging isang tumpok ka na lamang ng nanginginig na karne na walang halaga tulad ng ginawa mo sa aking anak. Kinuha ko ang aking telepono. Oras na upang tawagin ang aking mga lobo. Pagkatapos ng 2 oras, sa isang pribadong conference room ng ospital, na hiniram ko. Pumasok ang 2 lalaki
Dalawang magkaibang dulo ng underworld ng Maynila, ngunit pareho silang pinakamatalas na sandata sa aking arsenal. Ang una ay si Atayor Carding Morales, 50 taong gulang, impeccable ang Armani suite, pinalamutian ang buhok pabalik na may kintab, relo na Patek Philippe. Si Carding Morales ay isang top-notch criminal defense lawyer, tinatawag na ang pating. Nagpapakadalubhasa siya sa pagtatanggol sa mga gustong bitayin ng lipunan o sa pagkulong sa mga hindi kayang hawakan ng batas. Siya ay walang awa sa korte tulad ng isang karnaper na may scalpel. Ang pangalawa ay si Paulo Pau Cruz, 28 taong gulang, maluwag na hoodie, punit-punit na jeans at lumang sneakers. Mukha siyang tamad na estudyante, ngunit si Pau ay isang genius. Nakahack siya sa sistema ng Department of National Defense para lang makita ang mga resulta ng entrance exam ng kanyang girlfriend. Inilabas ko siya sa kulungan noong 20 taong gulang siya. At simula noon ay nagtatrabaho na siya para sa akin. Maaari niyang mahanap ang serial number ng underwear na suot mo sa ilang click lang. Don Rafael, bati ni Morales na may eleganteng pagyuko. Ang tagal na, mukha ka pa ring kagalang-galang. Huwag mong sayangin ang oras ko sa mga papuri, Morales. Itinuro ko ang isang silya. Maupo ka. Walang sinabi si Pau, tumangulang. Ibinagsak niya ang kanyang backpack na may laptop sa mesa at kumuha ng isang tumpok ng mga kable. Hello boss, ang wifi dito ay nakakainis. Nakahack na ako sa internal network ng ospital para mas mabilis. Inihagis ko ang medical file ni Sofia sa mesa. Basahin ninyo. Kinuha ni Morales ang file at binasa ito. Ang social smile sa kanyang mukha ay nawala. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang mga pahina. Sumilip din si Pau. Diyos ko, bulalas ni Morales. Ito ba ang anak ninyo? Si Ramon Salcedo at ang kanyang ina, si Elena, ang gumawa nito, sabi ko. Ramon? Tumingin si Pau. Iyong lalaking nagmamayabang ng inarkilang Ferrari sa Instagram. Akala ko isang walang banta lang siya. Hindi siya walang banta, siya ay isang demonyo. Kinagat ko ang aking mga ngipin. Nasa El Nido sila. Gusto kong gawin ninyo ang dalawang bagay. Hinarap ko si Morales. Morales, gusto ko ng sentensya na hinding-hindi na nila makikita ang sikat ng araw. Kidnapping, torture, attempted homicide, extortion. Gusto kong ihanda mo ang mga papeles para kunin ang lahat sa kanila. Ang bahay, ang mga account, ang mga kotse. Gusto ko na pagtapak nila sa airport, sila ay mga indigents na. Madali, ngumiti si Morales na may tuso ng ngiti. Gamit ang medical file na ito, kaya kong ipaakusahan sila ng frustrated homicide o attempted parricide. Sa Pilipinas, ang krimen na iyan ay sobrang seryoso. Sisirain sila ng judge. Lumapit ako kay Pau. At ikaw, Pau, gusto kong maghukay ka. Maghukay ka ng malalim. Gusto kong malaman kung ano ang kinakain nila, kung sino ang kasama nilang matulog, kanino sila may utang. Gusto kong malaman ang bawat sentimo na ginagastos nila sa El Nido. At ang pinakamahalaga, gusto kong malaman kung saan napunta ang pera ng aking anak. Nag-type ng maingay si Pau. Bantay ko na si Ramon na iyan sa loob ng matagal na panahon dahil lang sa inis ako sa kanya. Mayroon siyang secret account sa Caymans, pero lately ay walang laman. Iratrack ko pa atras. Bigyan mo ako ng 24 oras. Mayroon kang 12 oras, utos ko. Babalik sila sa susunod na Huwebes. Gusto ko na handa ang bitag bago lumapag ang eroplano. Tinapik ni Morales ang kanyang mga daliri sa mesa. Don Rafael, may problema. May koneksyon si Ramon. Ang kanyang ama, bagaman patay na, ay mayroon pa ring mga kaibigan sa local government. Kung aarestuhin natin siya, mayroong i-intervene. Tumawa ako ng mapang-uyam, isang ngiti na walang init. Hayaan mong i-intervene sila. Tumawag na ako kay General Santos at mayroon pa akong isang alas sa aking manggas. Ano iyon? Ang public opinion, sabi ko. Pagdating ng panahon, ipapakita ko sa buong Pilipinas ang tunay na mukha ng pamilya Salcedo. Gagawin ko silang pinakakinasusuklaman na tao sa lipunan. Walang opisyal ang mangangahas na makialam para iligtas ang isang brutal na nananakit ng babae. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Naiintindihan nila na sa pagkakataong ito, hindi lang hustisya ang gusto ng kagawad,
Gusto niya ng total destruction. Pagkatapos ng 2 araw, si Sofia ay mas lundo na, bagaman mahina pa rin. Nagpasya akong huwag na siyang iwan sa ospital. Ang ospital ay ligtas, ngunit isa pa rin itong pampublikong lugar. At tiyak na hindi ko siya ibabalik sa malaking bahay sa Forbes Park, ang lugar ng kanyang mga bangungot. Dinala ko siya sa The Fortress. Ito ay isang penthouse sa ika-40 palapag ng Ayala Tower, ang pinakamataas at pinakaligtas na gusali sa Makati. Pinili ko ito 5 taon na ang nakalipas bilang isang investment at ngayon ay naging refuge ito. Ang pribadong elevator ay nagdala sa amin diretso sa rooftop. Ang pinto ay nagbukas sa isang malaking espasyo na may tanawin ng buong lungsod ng Maynila, nagniningning sa kanyang mga ilaw, at ang matatayog na Sierra Madre sa malayo. Si Sofia ay nakaupo sa wheelchair. Tinulak ko siya patungo sa balcony na may baluting salamin. Ang ganda, Tay, bulong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa tanawin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga emergency exit sa paligid. Iyan ang reflex ng isang taong matagal nang nakakulong. Dito ay lubos na ligtas, anak. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ikaw lang at ako, 2 access card lang. Ang mga guwardiya sa lobby ay mga dating sundalo ko. Si Sofia ay medyo nanginig nang umihip ang hangin. Tay, natatakot ako. Pagbalik ni Ramon, hahanapin niya ako. Sasabihin niya na tumakas ako. Siya ay... wala siyang gagawin. Pinutol ko siya ng may katatagan. Hinding-hindi ka na niya mahahawakan pa. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng kama ni Sofia. Nagkaroon siya ng mga bangungot. Huwag kang bumaba, bata, sabi ko na may malalim at mapanganib na boses tulad ng ugong ng isang pitbull. Kung ibababa mo, kakatok ang Philippine National Police, PNP, sa pinto ng hotel mo sa loob ng 10 minuto na may warrant of arrest para sa complicity sa homicide. Ang mukha ni Veronica ay nawalan ng isang patak ng dugo. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses, nagbubunyag ng mga matang nakabuka dahil sa takot. Ano? Ano ang sinasabi mo? Homicide? Sabi ni Beto na... Nagsisinungaling si Beto. Pinutol ko siya. Ako si Rafael Reyes, ang tatay ng babaeng plano mong patayin ng boyfriend mo. Sumenyas ako kay Pau. Pinalitan niya ang screen at nagpadala ng larawan kay Veronica. Ang larawan ni Sofia sa garahe kahapon, buto-buto, marumi, nakakadena ang paa tulad ng isang aso na may mga pasa sa buong katawan. Narinig ko ang nakakabasag puso na sigaw ni Veronica sa pamamagitan ng mga speaker ng computer. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nasusuka. Tingnan mo ng mabuti, Veronica, sabi ko. Malupit, ngunit kailangan. Habang umiinom ka ng cocktails gamit ang Rolex na iyan, ang kanyang asawa ay nakahiga sa dumi ng daga, umiinom ng tubig mula sa gripo para mabuhay. At alam mo ba kung anong pera ang ginagamit ni Ramon para suportahan ka? Ang pera para sa medical treatment ng aking anak. Hindi ko alam. Sinasumpa ko sa Diyos. Hindi ko alam. Umiyak si Veronica. Ang luha ay nagpakalat sa kanyang makeup. Sabi niya baliw ang kanyang asawa na nasa mental hospital siya. Sabi niya mahal niya ako. Hindi kanya mahal, mahal lang niya ang pakiramdam ng pagiging matagumpay na lalaki na may ninakaw na pera, sabi ko. Makinig ka, Veronica. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, isang tanging pagkakataon para hindi magdaos ng 20 taon sa kulungan kasama niya. Ano ang kailangan kong gawin? Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Ano ang plano nilang gawin pagkatapos ng El Nido? Saan sila pupunta? Humikbi si Veronica, tumingin sa paligid ng nerbiyoso kung sakaling bumalik si Ramon. Brazil, bulong niya. Sabi niya pagkatapos ng bakasyon na ito, lilipad kami diretso sa Sao Paulo. Sabi niya hindi naligtas ang Pilipinas. Naghanda ang kanyang ina ng mga pekeng pasaporte. Brazil, bulong ko, isang lugar na walang mahigpit na extradition treaty sa Pilipinas. Mabuti, ngayon makinig ka ng mabuti. Magpatuloy ka sa pagganap ng papel ng tanga at masayang mistress. Huwag mong hayaan na maghinala siya. Hayaan mo siyang sumakay sa eroplano pabalik sa Maynila, tulad ng orihinal na plano, para kumuha pa ng mga bagay. Pagdating nila sa airport, lumayo ka sa kanya ng 5 metro,
Naiintindihan mo? Opo. Opo, sir. Kung sisirain mo ito, hahanapin kita. At maniwala ka sa akin, mas nakakatakot ako kaysa sa pulis. Sumenyas ako kay Pao upang putulin ang koneksyon. Nagitim ang screen. Brazil, sabi ni Morales mula sa sulok. Talagang plano nilang tumakas. Ang plano ay bumalik sa Maynila, patayin si Sofia o kumpirmahin na patay na siya, i-liquidate ang mga ari-arian at mawala sa South America. Kinakalkula na nila ang lahat. Tumayo ako, inayos ang aking Amerikana. Maliban sa isang bagay, hindi nila kinakalkula na buhay pa ako. Kung si Ramon ay ang kutsilyo, ang kanyang ina, si Doña Elena, ay ang kamay na humahawak dito. Kailanman ay hindi ako naniwala sa kasabihan na hindi kinakain ng tigres ang kanyang mga anak. Sa aking karera, nakakita ako ng mga ina na nagbebenta ng kanilang mga anak para sa pera para sa droga. Mga ama na pumapatay ng kanilang mga anak upang maghiganti sa kanilang mga asawa. Ngunit si Elena Salcedo ay nasa ibang level. Siya ay isang demonyo na nagbalat kayo bilang isang ginang ng mataas na lipunan na nagpupunta sa misa tuwing umaga at umiinom ng tsaa kasama ang Charity Association. Ngunit ang kanyang puso ay mas itim pa kaysa sa Indian ink. Nagawa ni Pao na i-unlock ang kanyang mga Google at iCloud account. Ang nakita namin sa kanyang search history ay nagpalamig sa aking dugo. Hindi ito mga inosenteng keyword. Naghahanap siya sa isang profesional at methodical na paraan. Araw 102, high-potency sedatives na hindi nagiiwan ng trace sa dugo. Araw 153, proseso para ideklara ang disappearance at death certificate in absence sa Makati. Araw 24, paano pekein ang pirma ng notarial power kapag ang pumirma ay incapacitated. Araw 016, oras ng pagkabulok ng katawan ng tao sa tuyo, mainit at hermetic na kapaligiran. Pinasa ko ang huling linya at nanginginig ang aking mga kamay. Kinakalkulan niya na mamatay si Sofia sa garahe na yon sa 45 degrees. Tuyo, mainit, at hermetic na kapaligiran. Gusto niyang ma-preserve ang bangkay ng aking anak upang hindi ito masyadong mangamoy ng mabilis. Nagbibigay sa kanila ng oras upang bumalik mula sa paglalakbay. Siya ang mastermind, sabi ni Morales na may tono ng pandidiri. Si Ramon ay ang executor lamang. Siya ang nagsulat ng script. Tiningnan ko ang larawan ni Elena sa screen. Isang 60 taong gulang na babae, nakataas ang buhok, may kwintas na perlas, mukha ng peking kabaitan. Naalala ko ang araw ng kasal ni Sofia. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Don Rafael. Aalagaan ko si Sofia na parang sarili kong anak. Sarili niyang anak." Tinrato niya ang sarili niyang anak ng mga kadena at gutom. "Pao," sabi ko, "i-print mo ang lahat. Gusto ko na kapag nagbigay ang judge ng sentensya, hindi niya mabuksan ang kanyang bibig para magpanggap na mahina na matanda." Mayroon pa. Nagbukas si Pao ng isang draft email na nakasave sa kay Elena. Ito ay isang sulat para sa isang abogado sa Brazil. "Hello, Carlos. Darating kami sa Sao Paulo sa ika-25. Ang cash ay iti-transfer sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ihanda mo ang villa tulad ng napagkasunduan. Tungkol sa aking manugang, satisfied na ang lahat. Hindi na siya magiging pasanin." Satisfied na ang lahat. Inulit ko ang parirala. Kinuha ko ang bote ng tequila mula sa mesa, naglagay ng punong baso, at ininom ito ng isang lagok. Ang alkohol ay nagliyab sa aking lalamunan, ngunit hindi nito maapula ang apoy ng galit na kumakain sa aking kalooban. Mabuti, gusto nilang maglaro ng mga international laws? Maglalaro ako sa kanila sa ilalim ng Law of the Jungle ng Pilipinas. Lumingon ako kay Morales. "Handa na ba ang mga papeles?" "Handa na, Don Rafael. Ang urgent warrant of arrest ay pinirmahan na ng Supreme Judge ng Estado, ang inyong matandang kaibigan. Mga kaso, kidnapping, torture, attempted organized homicide, at money laundering. Mabuti, pero arestuhin sila agad ay sobrang dali. Gusto kong tikman nila kung ano ang pakiramdam ng mawala ang lahat bago sila pusasan. Gusto kong bumagsak sila mula sa tuktok patungo sa bangin sa isang iglap. Sa Pilipinas, mayroong mas nakakatakot pa kaysa sa mga bala
ang AMLC, Anti-Money Laundering Council. Noong ako ay nasa posisyon, sa isang pirma ko lang, ang isang tiwaling politiko ay maaaring makita ang kanyang life savings na naglalaho, ang kanyang credit cards ay nare-reject, hindi makabili ng kahit isang bote ng tubig. Iyan ang social death. Gusto ni Ramon at Elena ang pera, na pumapatay sila para sa pera, kaya gagamitin ko ang pera para patayin sila. Tinawagan ko ang kasalukuyang direktor ng AMLC, isang dating protege na ginabayan ko mula noong siya ay nagtapos. Maestro Rafael, ang kanyang boses ay magalang. May utos ba kayo para sa akin? Naalala mo ba ang Red Freeze Protocol na ginamit natin para sa mga drug lord? Oo, syempre. Total freeze. Mga bangko, credit cards, digital wallets, pasaporte. Ang target ay nagiging isang ghost sa sistema. Mabuti. Gusto kong ilapat mo ito sa dalawang pangalan. Ramon Salcedo at Elena Salcedo. Agad. Ano ang dahilan, maestro? Kailangan ko ng balidong dahilan para sa file. Hinala ng money laundering para sa cartel at financing terrorism, sabi ko nang hindi kumukurap. Kakalipat lang nila ng malalaking transfer sa mga crypto accounts sa ibang bansa at may link sila sa mga illegal money lender. Sapat na iyon, higit pa sa sapat. Gagawin ko ito ngayon. Kailan mo gusto itong i-activate? Tiningnan ko ang orasan. Ngayon ay Miyerkules. Ang kanilang flight mula El Nido patungong Maynila ay lalapag bukas sa 3 ng hapon. I-activate mo ito bukas sa 1:40 p.m., sabi ko. Tamang-tama habang nasa ere sila. Gusto ko na paglapag ng eroplano, sila ay mga patay gutom na. Pau, hinarap ko ang aking hacker. Kaya mo bang makialam sa sistema ng notifikasyon ng bangko? Opo. Para saan, boss? Ayaw kong makatanggap sila ng mensahe ng blocked account habang nasa eroplano sila. Gusto ko na maging sorpresa ito. I-block mo ang lahat ng notifikasyon. Hayaan mong magkaroon sila ng kumpiyansa na gamitin ang card sa huling pagkakataon. Ngumiti si Morales, isinara ang file. Kayong mapanira, Don Rafael. Mapanira? Umiling ako. Hindi, Morales, ito ay awa. Tinuturuan ko sila ng isang aral tungkol sa halaga ng pera. Ibinenta nila ang kanilang kaluluwa para sa pera. Ngayon, kukunin ko ang pera at ang kaluluwa. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako upang linisin ang aking lumang bereta. Hindi sa plano kong gamitin ito upang barilin ang sinuman. Sa mga panahong ito, ang pagpatay ay isang mababang resource, ngunit ang malamig na pakiramdam ng bakal ng baril ay nagpapakalma sa akin. Bukas, ang buong lungsod ng Maynila ay saksihan ang isang magandang play. At ako, si Rafael Reyes, ang magiging direktor at ang berdugo. Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 2. Huwebes 2:45 p.m. Ang init sa labas ng runway ay nagpapanginig sa hangin tulad ng isang mirage, ngunit sa loob ng terminal, ang air conditioning ay gumagana ng buong lakas, nagyayelo. Nakaupo ako sa isang diskretong sulok ng Starbucks sa harap ng labasan ng mga domestic arrival. Suot ko ang isang baseball cap na nakatakip sa kalahati ng mukha at isang ordinaryong bomber jacket. Walang makakakilala sa kilalang kagawad ng nakaraan. Sa tabi ko ay hindi sina Morales o Pau, kundi si General Santos at 4 na CIDG agent na nakasuot ng civilian clothes. Sila ay malalaking lalaki, tahimik, na ang mga kamay ay laging malapit sa sinturon. Lumapag na ang eroplano, bulong ni Santos habang tinitingnan ang kanyang telepono. Pupunta sa Gate 4. Tumango ako, umiinom ng itim at mapait na kape. Ang puso ko ay bumibilis ng kakaiba. Hindi ito takot, kundi ang adrenaline ng mga ngaso nang makita ang biktima na pumapasok sa bitag. Ang electronic board ay nagpakita ng El Nido to Manila, landed. Nagsimulang lumabas ang daloy ng tao, mga pamilya na bumabalik mula sa bakasyon, tanned, may dalang souvenirs, mga negosyante na nagmamadali na may mga briefcase. At pagkatapos ay nakita ko sila. Nangingibabaw sila sa karamihan tulad ng mga makukulay na paboreal. Si Ramon ay nasa unahan, suot ang isang Versace silk shirt na bukas hanggang sa dibdib, puting shorts at Gucci loafers.
Ang kanyang balat ay nagniningning na tanned dahil sa araw ng Palawan, isang mayabang na ngiti na permanente sa kanyang mga labi. Naglalakad siya habang nakikipag-usap sa telepono. Tinutulak ang cart na may 4 na malalaking maleta ng Louis Vuitton gamit ang kabilang kamay. Sa tabi niya ay si Elena. Suot niya ang isang maxi dress na may bulaklak, malapad na brim hat at sunglasses na tumatakip sa kalahati ng mukha. Naglalakad siya na may hangin ng isang reyna na kakabalik lang mula sa isang opisyal na pagbisita. At naiwan ng 5 metro ay si Veronica. Ang model ay mukhang takot tulad ng isang daga. Suot niya ang isang face mask na tumatakip sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong tumitingin sa lahat ng dako. Mabuti, ang babae ay marunong sumunod. Nang makita ko si Ramon at Elena na tumatawa, naramdaman ko ang isang electric current na dumaloy sa likod ko. Mukha silang sobrang saya, sobrang walang pakialam. Kapapatay lang nila o akala nila ay napatay na nila ang isang tao, ang aking anak, at kaya pa rin nilang tumawa na para bang kakabalik lang nila mula sa isang picnic. Ang kawalang pakiramdam na iyon ay nagdulot sa akin ng pagnanais na sumugod at baliin ang leeg ng bawat isa sa kanila agad. Pero hindi. Ang script ay dapat sundin ng maayos. Teka, utos ko kay Santos sa earpiece. Huwag mo silang arestuhin pa. Hayaan mong makarating sila sa transport lobby. Gusto kong magkaroon ng audience ang play na ito. Lumabas si Ramon at Elena sa security area patungo sa luxury limousine service counter. Nag-click siya ng mga daliri, tinawag ang empleyado na para bang tumatawag ng aso. Isang suburbana papuntang Forbes Park. Mabilis, sobrang init, sabi niya ng malakas na may mapagmataas na tono. Tumayo ako, inayos ang collar ng aking jacket at sinimulan ko silang sundan. Ang luxury car counter ay nasa gitna mismo ng arrivals lobby sa lugar na may pinakamaraming tao. Kinuha ni Ramon ang kanyang itim na platinum credit card, simbolo ng kapangyarihan sa pananalapi, at inihagis ito sa counter ng may kayabangan. I-charge mo na, isama mo ang tip. Ngumiti ang empleyado, kinuha ang card at ipinasa ito sa terminal. Bep, ang makina ay nagpakita ng pulang ilaw. Pasensya na sir, card rejected, sabi ng empleyado ng magalang. Ano, nagbibiro ka ba? Ang card na iyan ay may limit na 1,000,000 piso. Kumunot ang noo ni Ramon. Inagaw ang card. Subukan mo ulit. Sigurado ako na sira ang makina mo. Sinubukan ulit ng empleyado. Pulang ilaw ulit. Rejected pa rin. Ang error code ay nagsasabing account frozen. Frozen mo ang ilong mo. Sumingit si Elena. Tinanggal ang kanyang sunglasses. Nagbubunyag ng mga matang sobrang make-up, ngunit puno ng galit. Ibigay mo sa akin. Sigurado ako na nag-fail ang chip ng card mo. Kinuha niya ang kanyang sariling ginto na card at ibinigay sa empleyado ng may paghamak. Gamitin mo ito at mabilis. Wala akong buong araw. Bep, pulang ilaw. Sa pagkakataong ito, tiningnan sila ng empleyado ng may hinala. Ma'am, ang card na ito ay rejected din. Sinasabi ng sistema, confiscated by federal order. Ano ang demonyong ito? Sumigaw si Ramon. Nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinubukang buksan ang bank app, ngunit hindi nag-login ang app. Sa screen lumabas ang isang maliwanag na pulang babala. Account blocked sa utos ng AMLC. Please contact authorities. Ma, ang pera! Nasaan ang pera? Nauutal si Ramon. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. Anang kumpiyansa ng rich boy ay natutunaw ng mas mabilis kaysa sa ice cream sa ilalim ng init ng tag-init. Iyon ang sandali kung kailan nagpasya akong lumabas sa liwanag. Naglakad ako ng dahan-dahan mula sa likod ng haligi. Ang tunog ng aking sapatos na balat na tumatama sa granite floor ay tuyo. Ang mga card ay hindi gumagana. Mahal kong manugang. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit pinuputol nito ang ingay ng airport tulad ng isang kutsilyo. Mabilis na lumingon si Ramon. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Umurong siya ng isang hakbang, nabangga sa luggage cart, halos matumba ito. Tatay Rafael, nauutal siya. Ano ang ginagawa mo dito? Akala ko nasa Madrid ka. Pumunta ako para salubungin kayo.
Ngumiti ako, ang ngiti ng kamatayan, at ibalik ito sa iyo. Inihagis ko ang isang bagay sa kanyang mga paa. Ito ay ang kadena ng bakal. Ang kadena na may tuyong dugo na pinutol ko sa paa ni Sofia. Ang tunog ng kadena na tumatama sa sahig ay nagdulot ng isang klang na nakakatakot. Tiningnan ni Elena ang kadena. Pagkatapos ay ako. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula patungo sa parang bangkay na puti sa isang iglap. Naiintindihan niya. Alam niya na tapos na ang laro, ngunit ang bruha instinct ay hindi niya pinayagang sumuko agad. Anong klaseng biro ito? Pabulong na sabi ni Elena. Nasaan si Sofia? Umalis siya sa bahay, di ba? Kakadating lang namin. Nagbabalak ka bang takutin kami? Tumahimik ka! Sumigaw ako. Ang sigaw ay naglalaman ng lakas ng 40 taon ng pag-uutos sa pulisya, nagpapatalon at nagpapatahimik sa kanya. Lumingon ako kay General Santos na naghihintay. Handa na! Arestuhin sila! Ang 4 na CIDG agent ay sumugod. Wala ng delikadeza. Binaluktot nila ang braso ni Ramon sa likod. Sumigaw siya sa sakit tulad ng isang baboy sa katayan. Bitawan ninyo ako! Alam ninyo ba kung sino ako? Ako si Ramon Salcedo. Ang tatay ko ay… Wala kang sinuman, umungol ang isang ahente. Pinipindot ang kanyang ulo laban sa malamig na sahig. Ang mga posas ay nagsara sa kanyang mga pulso. Klak. Si Elena ay nagpupumiglas. Hinahampas ang mga pulis gamit ang kanyang handbag. Huwag ninyo akong hawakan. Idedemanda ko kayo. Tatawagin ko ang abogado ko. May karapatan kang manahimik, sabi ni General Santos na may monotone na boses habang pinoposasan siya. Lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa iyo sa korte. Mga kaso, kidnapping, torture, at attempted parricide. Ang buong airport lobby ay isang gulo. Ang mga tao ay kumukuha ng kanilang mga telepono upang mag-record. Ang mga flash ay kumikislap nang walang tigil. Sofia! Nasaan si Sofia? Umuungol si Ramon habang hinihila siya, naghahanap gamit ang tingin. Umaasa pa rin siya na ito ay isang maling pag-unawa o napatay na si Sofia at hindi makakapagbigay ng testimony. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Hinihintay ka ni Sofia, Beto, pero hindi sa bahay. Hinihintay ka niya sa hukuman at maniwala ka sa akin, buhay na buhay siya para makita kang mabulok sa kulungan. Pagkarinig niyan, nanghina si Ramon. Hinihila siya tulad ng isang bag of wet meat na may luha at sipon na umaagos sa kanyang mamahaling Versace shirt. Si Veronica ay nakadikit sa isang haligi sa malayo, nanginginig ng makita ang eksena. Nagkatinginan kami. Bahagya akong tumango. Naiintindihan niya. Naligtas siya basta tutuparin niya ang kanyang pangako na maging witness. Nakita ko kung paano dinala ng pulisya ang 2 kriminal patungo sa police van. Ang mga maleta ng Louis Vuitton ay naiwan na nakakalat sa gitna ng lobby. Walang sino man ang nag-abala na tingnan ang mga ito. Ang pagbagsak ng pamilya Salcedo ay nagsimula na, ngunit ito ay simula pa lang. Ang tunay na torture sa pag-iisip at legal ay nagsisimula pa lang. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng investigative reporter na sineset up ko. I-publish mo. Headline: Bakasyones Sangriento. Asawa sa 5-star resort, asawa nakakadena sa garahe. At siguraduhin mong itag ang kanilang buong pangalan. Sa Pilipinas, ang balita ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa sunog, lalo na ang balita tungkol sa pagbagsak ng high society. Kinamumuhian ng mga tao ang mga mayamang mayabang at ang mga hypocrite. Kaya nang lumabas ang artikulo ng investigative reporter, ito ay tulad ng paghagis ng posporo sa isang powder keg. 2 oras pa lang pagkatapos hilahin si Ramon at Elena na nakaposas mula sa airport, ang artikulo na may headline na Bakasyones Sangriento, Bienan at Anak sa 5-star resort, iniwan ang manugang na nakakadena at mamamatay sa gutom sa garahe ay nasa tuktok ng lahat ng balita. Ang hashtag na #Justisya para kay Sofia at Salcedo mga mamamatay tao ay umabot sa top 1 ng trending sa Twitter Philippines. Nakaupo ako sa opisina ni General Santos, nanonood ng telebisyon. Ang balita sa gabi ay inuulit ang eksena ni Elena na sumisigaw. Alam ninyo ba kung sino ako? Sa airport.
Ngayon, ang parirala na iyon ay naging isang meme ng panunuya sa social media. Gusto niyang malaman ng mga tao kung sino siya. Uminom ako ng kape, ngumingiti ng may paghamak. Aba, ngayon alam na ng buong bansa. Pumasok si Morales sa opisina na may mukha ng tagumpay. Magandang balita, Don Rafael. Ang telepono ko ay nag-aapoy. Ang press ay hindi ang mga abogado ni Ramon at Elena o mas mabuti pa, ang kanilang mga ex-lawyers. Inihagis ni Morales ang file sa mesa. Ang pribadong abogado ng pamilya Salcedo, si Gomez, ay tumawag lang para mag-resign. Sabi niya, may conflict of interest. Pero sa totoo lang, alam niya na ang mga account ay frozen ng AMLC. Walang pera, walang depensa. Ayaw niyang masama sa dumi na ito habang nag-iinit ang public opinion. Kaya, sino ang magtatanggol sa kanila? Magtatalaga ang court sa kanila ng isang public defender at alam mo kung paano ang mga public defender sa Pilipinas. Mababa ang bayad, sobrang trabaho, at karaniwan ay gusto lang nilang isara ang kaso nang mabilis gamit ang isang guilty plea. Tumango ako ng nasiyahan. Ang pagkuha sa kanilang pera ay ang pagkuha sa kanilang huling armor. Nang walang isang luxury lawyer, si Ramon ay isang kordero lamang sa harap ng isang kawan ng mga lobo. Mayroon pa, dagdag ni Morales, ang mga creditors ni Ramon, ang mga taga-finansyera del Norte, ay nabasa rin ang balita at alam nila na inaresto si Ramon at na-confiscate ang kanyang mga ari-arian. Nangangahulugan iyon na ang utang na 7 milyon ay itinuturing na nawala. Galit na galit sila. Narinig ko ang mga rumor na nagpadala sila ng mensahe sa reclusion preventiva. Kung bubuksan mo ang bibig mo para ilabas kami, papatayin ka namin dun din. Nagsindi ako ng isang sigar. Ang usok ay umakyat. Mahusay, kaya si Ramon ay nakulong sa pagitan ng dalawang apoy, ang batas sa harap na pinto at ang mafia sa likod. Tingnan natin kung gaano siya katagal magtitiis. Kinabukasan, headquarters ng Police Investigation ng Makati. Nasa likod ako ng isang salamin, nakatingin sa interrogation room. Sa loob si Ramon ay nakaupo, nakabaluktot sa isang silya na metal. Ang Versace shirt, nakahapon ay mukhang maringgal. Ngayon ay lukot, may mantsa ng pawis at luha. Wala na ang kayabangan ng isang junior ng Forbes Park. Mukha siyang nawawalang bata na naghahanap ng kanyang ina. Nakaupo sa harap niya si Kapitan Osorio, isang veteranong interrogator ni General Santos. Gusto kong tumawag. Gusto ko ang nanay ko, nauutal si Ramon. Ang nanay mo ay nasa kabilang silid, abala sa pagturo sa iyo. Nagsinungaling si Osorio ng matatas, hinampas ang mesa gamit ang file. Sabi niya pinilit mo siyang sumali. Sabi niya adik ka sa sugal, na may utang ka sa organized crime, at naisip mo na patayin ang asawa mo para kunin ang siguro. Kasalanan! Nagsisinungaling siya! Tumalon si Ramon na pula ang mukha. Siya iyon. Siya ang naghanap kung paano magproseso ng death certificate. Ako ay sumunod lang sa utos. Sabi niya, kung hindi namin gagawin, pupunta ang mga narcos sa bahay para patayin kaming dalawa. Sa likod ng salamin, ngumiti ako. Ang prisoner's dilemma. Kapag sila ay na-corner, ang mga makasarili ay nagkakagulo sa isa't isa para mabuhay. Sinasabi mo na pinilit ka, sinasabi mo na mahal mo ang asawa mo, na nasaktan kang gawin iyon? Oo, mahal ko si Sofia, wala akong ibang opsyon, umiyak si Ramon. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Kinuha ni Osorio ang isang tablet at ipinakita ang video na ni-hack ni Pao mula sa mga kamera ng Mamu Restaurant. Ang imahe ni Ramon na kumakain ng wagyu, umiinom ng alak at tumatawa kasama ang kanyang ina ay malinaw. Ginagamit niya ang telepono ni Sofia para magpadala ng mga peking mensahe. Tingnan mo ng mabuti hayop, umungol si Osorio. Sa sandaling iyan, ang asawa mo ay nakakadena, umiinom ng tubig mula sa gripo, at ikaw ay kumakain ng wagyu at umiinom ng dekalidad na alak mula sa bote. Mukha kang sobrang naghihirap, ha? Natigilan si Ramon. Tumingin siya ng matagal sa screen na nakabuka ang bibig, ngunit hindi makapagsalita ng kahit ano.
Ang video na iyon ay ganap na nagtanggal sa kanyang maskara ng biktima ng mga pangyayari. Ipinakita nito ang kanyang malamig na kalupitan, ang kanyang kasiyahan sa sakit ng iba. Ito ay ebidensya ng extreme cruelty, sabi ni Osorio. Gamit ang video na ito, kasama ang testimony ng iyong kaibigang si Veronica, mabubulok ka sa kulungan, Beto. Hinding-hindi ka na makakakita ng magandang babae o mamahaling kotse. Ang mga kasama mo mula ngayon ay ang mga lalaking may tattoo ng maximum security compound. Isinubsob ni Ramon ang kanyang ulo sa mesa, humahagulgol ng walang tigil. Lumingon ako upang tingnan ang monitor ng kamera ng katabing silid. Si Doña Elena ay mas matigas. Nakaupo siya na tuwid ang likod, tumatangging magsalita, nakatingin sa dingding, ngunit nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya na gumuho na ang kanyang imperyo ng pantasya. Lumabas ako sa observation room. Hindi ko na kailangang makita pa. Ang kanilang kapalaran ay selyado na. Pagkatapos ng 3 linggo, Palacio de Justicia ng Makati. Ang tensyon sa courtroom ay malapit ng sumabog. Ang silid ay puno ng mga reporter. Sa labas, ang dami ng mga nagpoprotesta ay may hawak na mga poster ng Ilashi Justicia para kay Sofia at sumisigaw ng mga slogan, humihingi ng parusang kamatayan, bagaman wala ito sa Pilipinas. Nakaupo ako sa unang hilera. Mahigpit na hawak ang kamay ni Sofia. Suot niya ang isang simpleng itim na damit, may light makeup upang takpan ang mga peklat na hindi pa ganap na gumagaling sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tingin ay iba. Wala na ang takot, tanging isang malamig na determinasyon. Nang ipasok ng pulisya si Ramon at Elena, nagbulungan ang buong silid. Si Ramon ay payat, kalbo ang ulo, regulasyon ng bilangguan. Paika-ika, narinig ko na tinrato siya ng mabuti sa preventive detention. Courtesy ng mga inmates na galit sa mga nananakit ng babae. Si Elena ay mukhang tumanda ng 10 taon na may kulay abo na buhok, walang makeup na nagtatago ng kanyang kapaitan at kasamaan. Tumayo si Atayan Morales, sinimulan ang kanyang presentasyon. Hindi niya kailangan ng magagandang salita. Ginamit niya ang katotohanan. Kagalang-galang na hukom, itinuro ni Morales ang graph ng mga sugat at pera na ipinakita sa screen. Marso 15, fracture ng kaliwang braso, transfer ng 2.5 milyon. Abril 21, concussion, transfer ng 375 milyon. Ang silid ay nanatiling tahimik. Maririnig ang paghinga ng mga tao. Hindi ito isang alitan ng pamilya. Ang boses ni Morales ay tumunog ng matatag. Ito ay isang criminal enterprise. Ginawa nila ang katawan ng biktima na isang ATM. Hinahampas para kumuha ng cash. Tinutorture para kumuha ng cash. At nang maubos ang pera, nagpasya silang i-liquidate ang makina. Pagkatapos, si Veronica ay umakyat sa witness stand, nanginginig, hindi nangahas na tumingin kay Ramon. Nagbigay ng detalyadong testimony tungkol sa plano ng pagtakas sa Brazil at ang mga kasinungalingan ni Ramon. Panghuli, ipinakita ang video ng steakhouse. Ang judge, isang matigas na babae na tinatawag na hukom luwalhati, ay kumunot ang noo na may halatang pandidiri. Tiningnan niya si Ramon na para bang siya ay basura. Nang dumating ang turno para sa huling salita ng mga akusado, tumayo si Ramon na nanginginig. Pasensya na ako. Nagkamali ako. Please, kaawaan ninyo ako. Ilabas ninyo ako dito. Tumayo si Elena at sumigaw. Lahat ay kasalanan niya. Siya ang naglagay ng bitag sa amin. Hindi niya natapos ang parirala. Tinakpan ng pulisya ang kanyang bibig at pinaupo siya sa utos ng judge. Sapat na. Hinampas ni Hukom Luwalhati ang gavel. Sentensiya sa akusadong Ramon Salcedo para sa mga krimen ng kidnapping, torture, attempted parricide, at fraud, hatol. 35 taon ng pagkakabilanggo, walang karapatan sa parol. Pagpupuno sa maximum security compound. Maximum security. Ang pangalan ay nagpabagsak kay Ramon sa sahig. Iyon ang maximum security prison, kung saan ikinukulong ang pinakamapanganib na kapos. Ang lugar na iyon ay impyerno sa lupa. Sa akusadong Elena Salcedo para sa mga krimen ng mastermind at complicity, hatol. 20 taon ng pagkakabilanggo. Bukod pa rito, patuloy ng judge,
Lahat ng ari-arian ng mga akusado ay i-confiscate at i-auction upang ayusin ang material at moral damage sa biktima, si Sofia Reyes. Ang hampas ng gavel pum ay tumunog tulad ng pagsasara ng isang ataol. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang aking kamay. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luha ng pagpapalaya. Tapos na, anak, bulong ko. Pagkatapos ng 3 buwan, wala na kaming dahilan upang makita siyang muli, ngunit gusto ni Sofia na pumunta. Sabi niya, kailangan niyang makita siya sa huling pagkakataon upang kumpirmahin na ang halimaw sa kanyang isip ay sa katunayan ay isang kawawang tao lamang. Nagmaneho kami papunta sa maximum security compound. Ang kulay abo na concrete walls na 10 metro ang taas na may watchtowers at barbed wire ay nagpapabigat sa hangin tulad ng tingga. Ang mga security check ay mahigpit. Sa wakas, dinala kami sa isang special visiting room salamat sa aking mga kontak. Dinala nila si Ramon. Kung hindi ko alam dati, hindi ko siya makikilala. Ang dating junior ay ngayon ay buto at balat. Isang mahabang peklat ang tumatakbo mula sa kanyang tainga hanggang sa kanyang baba, ang marka ng law of the jail. Ang kanyang kanang mata ay maga at nawawala ang isang ngipin sa harap. Naglalakad siya nang nakabaluktot na ang mga mata, ay nerbyosong gumagalaw dahil sa takot. Siya ay naging ang biktima sa brutal na food chain ng bilangguan na iyon. Umupo siya, kinuha ang receiver sa pamamagitan ng baluting salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sofia, bulong niya na may basag na boses. Dumating ka, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ilabas mo ako dito. Dito ay kakilakilabot. Hinahampas nila ako araw-araw. Ang mga debt collectors ay umupa ng mga tao dito para torturin ako. Tulungan mo ako. Kinuha ni Sofia ang receiver, tinitingnan siya diretso sa mata. Suot niya ang isang eleganteng puting damit, nakalugay ang buhok, ang kanyang mukha ay rosy at puno ng buhay. Ang contrast sa pagitan ng dalawa ay isang perpektong pintura ng karma. Hindi ako pumunta para iligtas ka, Ramon, sabi ni Sofia na may kakaibang kalmado. Pumunta ako para ibalik ito sa iyo. Itinaas niya sa harap ng salamin ang divorce paper na bagong selyado ng court ng umagang iyon at isang larawan ng mansyon sa Forbes Park na may karatula na sold. Naibenta na ang bahay. Ginamit ko ang pera mula sa benta para magbukas ng isang foundation para tumulong sa mga babaeng biktima ng karahasan. Tinatawag itong kalayaan. Nakikita mo ba ang irony? Ang pera mo ay tumutulong na ngayon sa mga tao na sinasaktan ng mga lalaking tulad mo. Sofia, please, magpadala ka sa akin ng pera para magbayad ng proteksyon. Umiyak si Ramon, nag-iiwan ng sipon sa salamin. Ni isang sentimo, sabi ni Sofia, mas mahal mo ang pera kaysa sa buhay ko. Ngayon, matuto kang mabuhay nang wala ito. Ibinaba ni Sofia ang receiver at tumayo. Kinuha ko ang telepono. Tiningnan ako ni Ramon na may nagmamakaawa na mga mata. Biyenan, tulungan mo ako. Hindi ako ang biyenan mo. Sabi ko na may malamig na boses. At mayroon akong isang payo para sa iyo, Beto. Manahimik ka dahil narinig ko na ang mga taga-kartel diyan ay hindi gusto ang mga umiiyak. Lumapit ako sa salamin at ibinulong ang huling parirala. Ang mga Filipino fathers ay may napakagandang memorya. Huwag mong kalimutan iyan. Ibinaba ko ang tawag. Tinalikuran namin at umalis. Sa likod ko nakita ko si Ramon na hinahampas ang salamin, sumisigaw ng desperado, ngunit ang tunog ay ganap na nablock. 2 malalaking guwardya ang humila sa kanya na para bang siya ay isang sako ng basura. Ang mabigat na pintuan ng bakal ay nagsara sa likod namin. Bang! Ang hampas ng pinto na iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ko. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang paglubog ng araw ay bumabagsak sa lungsod ng Maynila, nagpapapula sa skyline. Ang hangin sa hapon ay humihip ng sariwa sa balkoni ng bagong apartment ni Sofia. Hindi na ito ang malaki at malamig na mansyon. Ito ay isang ligtas, cozy na penthouse, puno ng mga halaman at liwanag.
Nakaupo ako sa isang silya, nag-e-enjoy ng isang family reserve na whiskey. Nagdidilig si Sofia ng mga halaman sa balcony, nagtatarara ng isang kanta. Nagbago siya. Hindi na siya ang inosenteng babae ng nakaraan, ngunit hindi rin siya isang mahinang biktima. Pinamumunuan niya ang Foundation Kalayaan ng mahusay. Araw-araw, tinutulungan niya ang 12-dosenang babae na tumakas mula sa mga abusadong asawa, nagbibigay ng mga abogado at refuge. Ginawa niya ang kanyang sakit na isang kalasag para sa iba. Tiningnan ko siya, nakadarama ng kapayapaan na bihira kong naranasan sa aking 28 taon. Ano ang iniisip mo, Tay? Pumasok si Sofia, inilalagay ang isang plato ng prutas sa mesa. Iniisip ko ang hustisya, ngumiti ako. Sabi nila ang hustisya ay karaniwang dumarating ng huli, ngunit kung minsan kung alam mo kung paano ito itulak, dumarating din ito sa oras. Umupo si Sofia sa tabi ko, sinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Niligtas mo ang buhay ko, Tay. Hindi lang mo ako inilabas sa garahe na iyon. Niligtas mo ang kaluluwa ko. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ibinigay ko lang sa iyo ang bolt cutter. Ngayon, nakatanggap ako ng balita, sabi ni Sofia sa mahinang boses. Si Elena ay nagkaroon ng stroke sa kulungan. Naging paralisado ang kalahati ng katawan niya. Ngayon ay nakahiga siya sa kama, lubos na umaasa sa iba para alagaan siya. Eksaktong gusto niyang gawin sa akin. Iyan ang tinatawag na divine justice. Itinaas ko ang aking baso. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin, anak. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay General Santos. Case closed, file sealed. Enjoy your retirement, matandang kaibigan. Pinatay ko ang telepono at iniwan ito sa mesa. Ako ay isang detective, ako ay isang kagawad, ako ay isang padrino sa mata ng marami. Ginugol ko ang buhay ko sa pangangaso ng mga kriminal. Nakikita ang pinakamadilim na sulok ng tao. Ngunit kailanman ay hindi ko naramdaman na gumawa ako ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa pagiging isang ama sa huling 6 na buwan na ito. Si Ramon at Elena ay mabubulok sa kulungan. Ang mundo sa labas ay puno pa rin ng masasamang tao. Ngunit dito, sa apartment na ito, sa balkoni na ito, tanging kapayapaan lang. Nakita kong ngumiti si Sofia habang sinasabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang plano na maglakbay sa Europa sa lalong madaling panahon, mag-isa, malaya. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim ang amoy ng mga jasmine at ang matinding amoy ng whiskey. Mission accomplished. Ang matandang tigre ay sa wakas ay makakapagpahinga na. Kung nahuli ka ng kwentong ito, bigyan ng like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.